ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Sa ulo sa mga balita, pagpang-rescue sa manatrap na residente sang ba sa Banwasang Putotan. Eksklusibo nga ginupdan sang ABS-CBN News Team. Mga rescuers natrap man sa baha. Mga ginbaha nga residente sang Putotan kag Zaraga. Amat-amat na nga nakabalik sila tag sa Kamapulian. Level sang tubig baha nagnubo na. Pila ka mga barangay sa Banwasang Cuartero kag Dao Capiz nagapabilin nga lumos sa tubig baha. Mga isolated barangay nasulod na sang relief operation. Kag ABS-CBN sa Gibka Pamilya naglunsar sa malapnagon nga relief operation para sa magibaan sa mga kabanwahanan sa probinsya. Live gikan sa ABS-CBN News Center Iloilo. Jennifer Garcia, Attorney Jobert Peña Florida. Ini ang TV Patrol Panay. Mayong hapon mga kapamilya, sa ngalan ni Attorney Jobert Peña Florida, ako si Jennifer Garcia. Amat-amat na nga nagabalik sa ilatag sa mga pulian ng mga apektado sang baha sa mga kabanwahanan sang Putotan kag Zaraga. Apang halit kag masubo nga eksperyensya nga ang ginbili naman sang nagluntad nga kalamidad. Ang detalye sini kag iban pa ang ato ni gadulong sa pagpadayon sa atong programa. Ining mas gimpasangkad TV Patrol Panay, una sa balita. Kag una na sa atong mga balita, rescue operation sa mga ginbaha nga barangay sa Putotan ang hindi naging mahapos bangod sang tuman kadalom nga tubig baha. ABS-CBN News Team na trap man sa baha kaupod ang mga rescuers. Exclusive nagapatrol Noni Basco. Taga lumapaw pa ang tubig sa dalan pasulod sa Barangay Kansilayan, Putotan sang ginsulod ini sa mga rescuers. Upod ang ABS-CBN News Team kahapon sang udto. Tuman kadalong sang baha nga naglumos sa madamo nga mga pabalay sa kilid sang dalan. Ang puluyan nga ini atop na lang ang makitaan. Bisan ang Barangay Hall kag Health Center sang barangay ang ginsulubban sang tubig baha. Madamo nga mga residente ang natrap sa ilatag sa mga puluyan, kalabanan, mga kababaihan kag kabataan. Ang iban nga yara sa mga manubo nga lugar nagtiner na gid lamang sa mga atop sa ilang puluyan bagon wala na sang may masayloan. Di man kay primero, hindi man kay perte kapag gross. So ano man sang karon ng tubig wala pagulag. Sa Barangay Tumkon, Ilawod, nagpangayos ang bulig ang tigulang nga ini matapos nga matrap sa ilang puluyan ang iyang pana kag kabataan kag iban pa nga miyembro sang pamilya Castro Nuevo. Gilayon nga naglunsar sang rescue operation ang gintingog nga pwersa sang BFP kag PNP SAR team. Mga kapamilya, tuman pa kasurog sang tubig sa sining nga mga tinion apang wala ini nakaupang sa aton nga mga rescuers. Agud nga masulod ang parte nga ini sang Barangay Tumkon kung sa diin may pila ka mga pamilya ang kainapa nga nagahulat sang rescue operation. Samtang ginarescue ang pamilya Castro Nuevo, nasiplatan naman sa mga rescuers ang apat ka mga kabataan nga ini nga nagakupo sa poste sang street light. Hindi na sila makasaylo sa mas mataas nga lugar pagod sa masurog nga tubig baha. Gani na pilitan ang mga rescuers nga higtan sang lupid ang kahoy sa magtimbang nga parte sang dalan kag amat-amat nga ginalalayan patabok ang mga kabataan kag gindala sa hilway nga lugar. Pangusyoso lang duro sir kay nag-evacuate sila di nga porsyon. Tapos nagtabok din nagpaligo. Sa huli hindi nakatabok kay nagsulog ang tubig. Nagpamalibad na ang mga natrap nga residente nga magbiya sa ilatag sa mga puluyan. Pagkaon kag tubig, ang ila ginapila bangod amat-amat na nga nagakaubos ang ila supply. Kagin panghambalan man san dati. Ano kay ang iban hindi man magkuan bala. Daw huway man sa naguro mag-expectar nga maamo diya ka taas ang tubig. Ang mga temprano pa nga naka-evacuate ang nagtiner naman sa mga mas mataas nga parte sang dalan. Apang makalulusbo man ang ila sitwasyon, ginakulang man sila sa pagkaon, tubig kag mga panapton. Ginsulod man sa rescue team ang katupat nga barangay Bumpo kung sa din, taga lumapaw man ang tubig sa lugar.
bangod sa kadalumon sang tubig. Nagpalya ang makina sang dump truck, gani na trap man ang mga rescuer kag news team sa tunga sa madalong nga tubig baha. Halos 2 ka oras pang nakaligad sang maglabay ang rescue boat sang Philippine Coast Guard Auxiliary. Nakasakay ang news team apang nabilin ang mga rescuer sa dump truck. Samtang ginasubay ang madalong nga tubig baha padulong sa barangay Banga Bati, Saraga, madamo pa nagapahayo sa pulig nga ma-rescue ang ilang mga himata. Apang bago nagadulog ng palibot, napudlayan na ang mga rescuer nga magrisgo pagod masalbar ang mga biktima sang baha. Noni Pasco, TV Patrol Panay, una sa balita. Mga biktima sang baha sa Banwa sang Pototan na mat-amat nga nagabangon apisar sang halit kaginbilin sang Bagyo Quinta. Nagapatrol General Baclay. Sa pagkulpa sang tubig baha, makita ng ginbilin nga kahalitan ni Bagyong Quinta sa Banwa sang Pototan. Humalin sa agrikultura, infrastruktura, labi nga nahalitan ang mga pamalay nga ginlaslas sang baha. Sa barangay Pulutan, masako ang mga residente sa pagpaninlo sang ilalutakon nga mga ugsaran. Isa-isa nga ginatrapuhan ang mga pagkabuta nga pwede pa mapuslan. Apang makahalang musbo naman na natabo sa pamilya Hava. Ginukay abi sang baha ang balay ni Manong Andresito kag Felix Hava. Ang garamito naman wala wala pang kalila di. Para lang mapinggananda, mano lang, kardiro. Ang mga naanod nga puso kag kawayan, amo ang ila ginhimo nga balayan. Ang importante kuno may mapasilungan ang ila pamilya. Ubos ka jamit namon. Yung mga bayo tanan ka ginikanan ko, nanay ko ubos kanod. Tanan rep namon ubos kanod. Lagit bilin. Di paano na lang ni amo ning inyong Ate, paano ka biyay? Huwag kat nimo ka dyan, tukudon tara maliwat sa gamay-gamay lang Apisar sang epekto sang kalamidad, positibo si Manang Ruchel nga ilang malampuasan ang pagtilaw nga ginaatubang. Importante buhi lang, wala ti kwan. Nasamad uod, bisan huay lakon buhi la tanan. Sa record sang MDRRMO sang Pototan, malapit 13,000 ka residente ang epektado sa 30 ka barangay nga ginbahaan. Full swing ang amon pang operation, subong sang relief operation. Managtagid kami ka mga relief operation kaya nag-abot na namon nga relief goods. Kilalano namon ang pagkaon because sila ginagutom, no? Kag ang tanan-tanan nga mga pagkaon nila nagkalabasa. Junel Baclay, TV Patrol Panay, una sa balita. Mga nabahaan nga balay sa Banwa sang Kalinog ang napuno man sang lutak. Nagapatrol John Fernandez. Matapos ang baha, lutak naman ang ginaproblema sa mga residente. Ang mga pulian nga ginsulod sang tubig baha ang napuno sang lutak. Ang pila nila ka mga gamit ang yara na nakabutang sa kilid sang dalan. Masako naman ang mga residente sa pagpanilog sa ilang mga pulian. Kag isa na diri si Manong Julito Patsuela sang Barangay Casa. Halin sa salog pakato sa mga dingding sini ang napuno sang lutak. Obserbaran yung mga triblek dalo mo. Tang pag-prank, white labot ka dyan nga sa loob ko ako. Subong, mga isa ka metros mo rin diferensyada ka prank. Bisan ang mga dalan na napuno man sang lutak. Isa pagit sa mga ginaproblema sa mga residente. Ang mga bagong ani nga palay ang nabasa man sang baha. Si Manong Tidoro Cabayaw, ginbulad na lang ang nabasa nga palay sa pagpati nga posibleng pa ini mapuslan. Amanig ni ka damit na. Problema pagit karon sa mga residente nga naapektuhan sang baha ang pagkaon, tubig kag mga panapton bangod kalabanan sa ila. Ang wala gid sa may nasalbar sa maglaslas ang baha. John Fernandez, TV Patrol Panay, una sa balita. Mga biktima sang baha sa Banwa sang Zaraga nagbalik na sa ilang mga pulian. Pilaman ka mga evacuees nagapabilin sa gihapon sa mga evacuation center sa Barotac Nuevo. Nagapatrol General Baclay. Halin sa evacuation center, ginbalikan sa mga residente sa Banwa sang Zaraga ang ilang mga pulian nga ginsulob sang baha. Sa barangay Sigangaw pa lang, makita na ang mga residente nga nagaplastar sa higad sang dalan. Ang iban masako sa pagpaninlo sa ila balay. Amon na abta na mag-asawa nga Fred kag Melen Siman. Hindi naman makaumpisa sa pagpaninlo sang ila puluyan ang mga ini. Bangod-lunod pa sa tubig ang ila balay. Garulutaw? Ate garulutaw gid tanan siguro sir Mga bayo abi. Tapos mga kaldero naman siguro, wala lang balotos sulod. Pareho lang ang sitwasyon sa barangay Halawud. Halos 1 kilometro ang kalabaon sang mga kagamitan, ngagin pamutang sa higad sang dalan. Si Manang Merlin ginahulat ang pagnubo sang tubig para makapauli sa ila balay. Ang tubig nagalumapaw namon. Nangin
oportunidad naman sa pila ka kabataan na magpangayo sang limos sa mga nagaagi nga motorista. Sa Barotac Nuevo, 70 ka evacuee sa nagapabilin sa gymnasium sang Banwa. Napanagtaga na sang relief goods sa mga ini, apang may mga kabataan nga nagamasakit na sa evacuation center. Naubo ang nasipon. Nahilanat. Ito nga gabi, kami pangitaan sa bulong mo. Dako gid nga bulig ang bulong suno sa mga ginikanan. May mga bulong tani nga ihatag sa amon para sa bata namin. Na-recover naman sa mga rescuer sa barangay Kabilawan ang bangkay ni Samson Barido. Si Barido ang naanod kahapon sang gintuyo si ni Salvaron ang iya hinuptanan nga manok. Janelle Baclay, TV Patrol Panay, una sa balita. Pila ka mga barangay sa Banwa sang Kwartero kag Dao sa probinsya sang Capiz nagapabilin nga lumos sa baha. Nagapatrol no ni Basco. Liwat nga naglupad ang duha ka mga UA helicopters sang Philippine Air Force subong nga adlaw agud magpatigayon sang aerial survey sa mga ginbaha sa probinsya sang Iloilo kag Capiz. Halin sa kahawaan, makitan sa gihapon ang malubog na tubig baha sa pila ka mga barangay sang Pututan kag Saraga. Magkitaan man ang halit nga ginbilin sang baha sa mga talamnan kag mga tubuhan sa Banwa sang Dingle, San Enrique, Dueñas kag siyudad sang Pasig. Maobserban man ang paglapad pagid sa mga suba nga nagaangot sa Halaor kag Suwagi River bangod sa nagluntad nga pagbaha. Ini naman ang sitwasyon sa Banwa sang Kwartero, Capiz. Naghubas na ang tubig sa barangay poblasyon. Apang makita naman ang ginbilin nga lutak sa mga dalan, merkado kag public plaza sang Banwa. May pila man sa gihapon ka mga barangay ang nalapawan pa sang tubig baha. Kasubong man ang sitwasyon sa Banwa sang Dao kung sa di nagapabilin pangalumos sa baha ang halos 70% sang Banwa. Under sa municipality sang Dao kag Kwartero ay halos hindi pagid naka-recover tungod kay nakita naton nga ang tubig sini sa suba wala pagid mag-subside kag tama kahinay. May pilaman ka mga isolated pa nga mga barangay sa Banwa sang Dao. Kalabanan sa mga dalan nga nagaangot sa mga barangay, nalapawan pa sang tubig. Gani bisan ang mga helicopter nga magadulong sang relief goods. Ang nabudlayan man nga makahugpa sa lugar. Kay base gani kay nasa aton nga observation dito nga ang mga tao nagasakay pa sa bangka, improvised bangka, kawayan. Kag ang mga tao makita naton nga sa balay may ara mga tao pero hindi sila makagwa tungod kay ang tubig mataas pa. Madamo sa gihapon nga mga apektado nga residente sang baha sa duha ka mga Banwa sa Capiz ang nagahulat sang supply sang pagkaon. Ganit ako ang ilang pagpasalamat sa gindala nga mga relief goods sang ABS-CBN sa gitna pamilya. Malapit sa 1,000 ka mga box sang pagkaon ang ginpanagdag sang ABS-CBN sa mga apektado sang baha sa Banwa sang Kwartero kag Dao. Noni Basco, TV Patrol Panay, una sa balita. Bagyo Quinta nagpabilin sa kapin 63 milyones pesos nga kahalitan sa agrikultura sa rehiyon. Desto lang nagsaka na sa pulo. Yari report. Natamaan gid ang sektor sang agrikultura sang rehiyon sa paglaslas ni Bagyo Quinta. Kapin 63 milyones pesos nga kahalitan. Nalakip diri ang kahalitan sa palay, mais, utanon kag kasapatan. Sa probinsya sang Iloilo, 8,000 ka mga pamilya ang apektado, samtang 48 ka mga pamalay ang totally damaged kag 508 ang partially damaged. Sa datos ng Office of Civil Defense, pulo tanan ang patay, samtang 5 naman ang nagapabilin nga missing. Sa monitoring sa DOST Region 6, posible nga sa nabukid nga bahin sa probinsya nagtupa ang mabunog nga ulan. Tadamo ang ulan nga nagtupa sa bukid nga wala siya na record sa aton equipment sa low-lying areas, kaamo na siya ang nag-cause ng flooding sa aton sa dagat. Ginplastar naman sang Mines and Geosciences Bureau ang mga posible pagaluntaran sang landslide. While nagka-fall ang imo barangay center on the yellow which is low on landslide, kung iyangan neighboring areas are flooded areas. Bangod hindi pa accessible ang iban sa mga kabanwahanan kapareho sang Dao kag Kwartero sa Capiz. Pagadalo ng relief goods pinaagi sa Air Force. By air din. Nagdadala ng relief goods para doon sa mga tao. Guidance naton, tagaan naton, priority those areas that are still flooded. Karon nga nagtahaw na ang tubig sa probinsya, amat-amat na nga maghatag sang relief goods ang RDRRMC sa mga apektado nga kabanwahanan. Bea Zaragoza, TV Patrol Panay, una sa balita. Sagip ka pamilya sang ABS-CBN Iloilo ginsulod ang mga Banwa sang Zaraga agud maghatag sang relief goods
sa mga nabiktima sang bagyo. Yari report. Sa tunga sang trahedya nga nag-igo sa probinsya sang Iloilo bangod sa paglaslas ni Bagyo Quinta, nag-ulan naman sa bulig ng mga relief goods sa ABS-CBN Iloilo. Ginpamutos ini sa mga volunteers kaginkarga sa trucks ng Philippine Army. Upod ang Philippine Coast Guard Auxiliary, ginsulod sang ABS-CBN Iloilo ang banwa sang Zaraga kagabi. Baha sa gihapon ang porsyon sang main road. Ang mga residente nagmantener sa kilid sang karsada dala ang ilang mga kagamitan kag kasapatan. Sa taytay sa Barangay Halawud Norte, naabutan sang UC mga masobra 30 ka pamilya nga na-stranded. Sa sininga hayop-hayop na lang nagatulog ang mga kabataan ni Manong Hiner. Tama ka budlay mamay, kaya hindi ako sa babaw mo. Sige nga huliday lang kami. Hindi lang kami nga igadi-gadi ma'am. Nagserbe naman nga puluyan sa pamilya ni Joy Naharilla ang iningad jeep. Bangod sang ila sitwasyon, wala gid sila sang tinulugan. Wala kami katulog. Budlay damo ka man ginadumdum. Dirigin panghatag sang ABS-CBN Iloilo ang mga relief goods. Salamat. Pila pa ka mga barangay ang ginpadulungan sang sagip ka pamilya. Ginpanghatagan ang mga residente sa kilid sang karsada sa mga relief goods. Nagpasalamat naman ang mga ini sa bugas, noodles kag delata na ilan na baton. Kadako nga bulig sa mga pamilya nga na kunan ka ba? Oo, biktima ka ba? Salamat sa kapamilya! Salamat! Bukas naman ang ABS-CBN Iloilo sa pagbaton sa mga donasyon nga tubig, pagkaon kag habol para sa mga nabiktima sa bagyo. Joyce Clavecillas, TV Patrol Panay, una sa balita. Probinsya sang Iloilo ang gimpay dalom na sa state of calamity. Para sa update, yara sa linya sang telepono si Joyce Clavecillas. Joyce. Atong tinguaan nga balikan si Joyce Clavecillas samtang ABS-CBN sagip ka pamilya nagatag sang bulig sa ibang pagid nga mga kabanwahanan nga apektado man sang baha. Yari report. Sa ABS-CBN compound, masako ang mga volunteers sa pagpamuto sa mga relief goods nga igapanghatag sa mga biktima sang baha. Ginkarga ini sa truck sang Philippine Army kag temprano pa kainan sang aga sang naglakat ang ABS-CBN sagip ka pamilya. Una ginpadulungan ang banwa sang Kalino kung sa din makita pa sa palibot ang gindulot nga kalitan sa naglabay nga bagyo. Isa-isa nga nagpila ang mga residente nga naapektuhan sang baha sa Barangay Casa kag nagkuha sang relief goods nga nagahulog sang bugas, sardinas, noodles, mayo kag gatas. Si Manang Marilyn Lozada, puno pa sang lutak ang iya siningatil. Suno sa iya, halin pa sang aga wala ini makakaon. Wala pa kami papamahaw. Isa sa mga rason kung nga nagapabiling nga maiwat ang bulig para sa mga residente nga naapektuhan sang baha. Ini bangod malaway gihapon ang dalan kag nagapabiling nga malutak pasulod sa kabarangayan. Sunod nga ginpadulungan sang sagip ka pamilya ang Barangay Delgado. Tuman ang kalipay sa mga residente. Bangod ining unang nga gayon nga may naghatag sa ila sa mga relief goods. BS yan nag-uuna ka pandi. Tao ka mga amo ko dayon. Ginpadulungan man sang sagip ka pamilya ang Barangay Pulutan sa banwa sang Putotan kung sa diin pila ka mga pamalay ang naguba bangod sa baha. Si Manang Cheryl Leranyo naghibigid sa makabaton sang relief goods bangod wala pa ini makakaon umalin sang gabi. Pag umpisagid ka baha, di matadag makaano mo, hindi kami kaano mo. Ay. Labi karon nga kinahanglanon sa mga residente nga naapektuhan sang baha ang pagkaon kag tubig nga ilimnon kag bukas ang ABS-CBN sa pagbaton sa mga donasyon. John Fernandez, TV Patrol Panay, una sa balita. Kagatong balikan si Joyce Clavecillas para sa update sa pagpaidalom na sa probinsya sang Iloilo sa state of calamity. Joyce. Yes, Jennifer, as of 12 noon sa bunga udto sa report ng PDRRMC dire sa Iloilo, 23 na ka mga municipalities kag masobra 25,000 ka mga pamilya ang apektado sa Typhoon Quinta. Gani sini nga hapon ginpatigayon sang sangguniang panlalawigan ang special session kung sa diin mismo ang PDRRMC officer na si Mr. Jerry Dionat ang nagpaathag sang sitwasyon sa probinsya sang Iloilo sa mga miyembro sang sangguniang panlalawigan. Naglawig naman sa masobra isa ka oras ang pagpamangkot sa mga provincial board members kay
Bionat kag sa tionas kag kainas ang pagbotohanay na 7 ka board members ang nagpabor nga ipaidalom sa state of calamity ang probinsya, samtang 3 naman ang nagpamalabag amo sanday board member Shalene Hidalgo, board member Hernan Duron Jr. kag board member Jeff Rojas ng 5th Distrito. Bangod mayorya ang nagpabor, subong yara na sa state, sa idalom sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo. Kag bangod diri mahimo na magamit sang probinsya ang 21 million pesos 300,000 pesos nga quick response fund nga pwede nila magamit sa relief assistance, pagbakal sa mga bulong, repair, kag rehabilitasyon sa mga dalanon, kag livelihood programs, kag matapos mga manog alas 5 na gidman sang hapon ang 11 na special session sang ang pananawigan subong nga tuig. Kag amoyad sang pinakaulihing nga detalye nagikan diri sa Iloilo Provincial Capital. Balik sa inyo, Jenny. Madamo nga salamat, Joyce. Isa ka persona ang pilason matapos makabunggo sa rescue truck ang isa ka motorsiklo. Nagapatrol Noel Gamayon. Pabalik na kuntani sa IPPO ang rescue truck nga inis ang nabungguan sa isa ka motorsiklo nga ginamaneho ni Robert Madarico, 24 anyos ang Bagakay West, Maasin, Iloilo. Suno sa mga pulis nga sakay sa rescue truck, madasig ang dalagan sang motor, kagulpiyada lang nga naglusot sa intersection sa Argelias, Haro. Padulong kuntani sa Mandurriao si Madarico, kag ang angkas sini nga si Enriquez Roden. Aminado ang duha nga nakainom. Kay dire-diretso man lang naman, diretso man ng patrol mo pagka lubas ng patrol ti dumpog lang ini. Pag prima naman uli natin okay na. Gilayon nga gindapatan sang bulong sang ICER si Madarico, kag padayon pa nga ginaimbestigahan, bangod wala sang anuman nga papeles nga mapakita sa investigador. Noel Gamayon TV, Patrol Panay, una sa balita. Barangay Kagawad, kritikal ang kondisyon sa ospital matapos nga mabungguan sang van. Nagapatrol John Fernandez. Wasak ang suga sa unahan nga bahin kag naglitik gid ang windshield sang van nga ini. Matapos ginbungguan ang isa ka barangay Kagawad sa Ungkaharo Pasadulas 7 kagabi. Kritikal ang kahimtangan sang biktima sa ospital nga ginkilala kay Rafael Sapalo, 68 anyos nga nakaagom sang pila sa ulo kag kamot. Suro sa pila ka mga residente, nagapatabok ang biktima sa dalan sang ginbungguan sang van nga ginamaneho ni Pundias Jan Bencer Amparo, 21 anyos ang Badyangan, Iloilo. Skugiti, imagine halindi ti atuto sa nagapok to. Ginaimbestigaran pa sang kapulisan kung marasig man ang dalagan sang van. Reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Ang kaso naman nga posibleng pagatubangon sang driver. John Fernandez, TV, Patrol Panay, una sa balita. Bangkay sang lalaki na lumos sa banwasang San Miguel ang nasapwan na sinigid lamang nga hapon sa banwasang Pavia. Exclusive, Nagapatrol Kenneth Ladiguhon. Nagbitay pa sa kawayanan antes makuha sa mga residente ang bangkay ni Osop Sabdane, 37 anyos. Si Osop, isa ka Muslim, ang ginreport nga ginanod sang tubig baha sang tinalikdan nga Miyerkules samtay nagatabok sa suba sa banwa sang San Miguel. Nasapwa na gid lamang sa mga residente ang iya bangkay, sinigid lamang hapon sa Ungka 2 Pavia. Nagabot man ang asawa sini nga si Nerissa kag ginkumpirma nga iya gid man ba nang nasapwan nga patay. Balasyan ang duag sang iya shorts. Do na mo gambal nga nakainom guro. Ay siling ko kung wala nang inom, hindi na doon, hindi na ramay mo. Dugang man sini nga naghingabot gid si Osop nga magtabok sa suba sa kakulba nga magsulod ang tubig sa Ilapuloyan. Sunod naman sa rescue unit sang banwa sang San Miguel, makapila na kabeses nga nagtuyong ang biktima nga magtabok sa baha. Kay isang bagyo, Frank, tilawan naman nakatabok sa subong nagtabok sa do na kwansa siguro na biningan sa munanod sa. Ang biktima ang magaselebrar kung tani isang iya ka-38 nga kadlawan kahapon nga adlaw. Kenneth Ladiguhon, TV, Patrol Panay, una sa balita.
Ospital sa Iloilo naka-code white alert na bilang preparasyon sa pagsugalaw sa bagong tuig. Yari report. Preparado na ang mga hospital sa Iloilo para sa maabot nga bagong tuig. Naka-code white alert na ang mga ini. Gana yung ilang mga supplies ang nagahulat na lang. Tion sang maaksyon nga pagdapat sang bulong sa mga malupkan. We have supplies, we are prepared, no? Bisan hindi pa New Year, preparado naman kami di all the time. Tion sang emerhensya, naka-standby na ang mga folding beds in kaso magsobra ang mga pasyente, mga bulong, kag iban pa. Kung ikaw naman ang humalin pa sa malayo nga lugar, agud dapatan sang first aid ang biktima, suro kay Head Nurse Richard Saltin. Ibutang naton sa tubig, dapat running water, no? Para nga ang aton nga mga higpo sa kamot kag mga pulpurada ma-drain out. Sini nga bagong tuig, suno pa sa DOH, kung pwede pa lang, likawan na ang pagpalupok agud hindi na magtugas ang huol sa imo lawas pati man sa imo isig kapareho. Apisar preparado na ang mga ospital nga malapit sa imo. Bea Zaragoza, TV Patrol Panay, una sa balita. Biktima sa mga nalukpan sang firecrackers sa reyon ang nagdangat na sa 15. Yari report. Hindi maisip sang kamot ang numero sa mga nalukpan kada tuig. Karon pa lang, 15 na ang nalukpan sa rehiyon na angot sa palupok apisar sang ginpasangkad nga kampanya sang Department of Health batok sa pagpalupok. Ang apir o kun aksyon, paputok injury reduction. Sa pinakauli nga datos sang DOH Region 6, mayara na sang 15 ka mga kaso sang nalukpan. Siyam dire ang halin sa Iloilo kag kalabanan mga kabataan. Panumdum ko nga ang palupok, no, bawal na siya tani sa mga kabataan. No, so i-ensure nyo lang nga ang mga kabataan ninyo hindi maggamit sa mga palupok. Pikulo kag buga ang masamigi na palupok sa mga kabataan. Bangod man, mabakal inibisan diin nga estante. Pwede man kamo makagamit sa alternative nga sources of sounds like gin-mention ko ng kagina, turutot, no, magbang sang mga pots and pans. Ang kahandaan sang DOH na angot sa ila kampanya batok sa pagpalupok. Bantayan buwas alas 7 sa aga sa Derecho. Bea Zaragoza, TV Patrol Panay, una sa balita. Pyro musical aerial display gapasundayag kadungan sang 2013 New Year countdown. Yari report. Liwat na naman nga manginma dinuago ng kalangitan sa pagsugalaw sa bagong tuig kaupod ang syudad sang Iloilo kag ang inyo kapamilyang estasyon sa sining nga 2013 New Year countdown. Mangin atraksyon sang kahiwatan ang Pyro musical aerial display sa Disyembre 31 alas 12 in punto sa Muelle Leone. Sa diin magasunod din sa tukar sang MOR 91.1. It will be triggered by the music that will be played diri sa MOR. Magluwas sa Pyro musical display, may kabaranggayan man nga paghahiwaton sa venue sa Disyembre 30, lakip na ang food fest kag live band nga pwede gid ma-enjoy sa mga kapamilyang Ilonggo. Gina-invite nato ng mga kapamilya to be there sa Iloilo River, December 13, yara kita sa pamilya sa barangay around 5:30, tapos may band nga mga tokar. You can enjoy Ilonggo delicacies dito sa food festival, and on the 31st naman na siya, may food fest man gyapon, may banda man gyapon, may countdown, kag may cellphone na panghatag. Ang kahiwatan ang ginadala sa inyo sang syudad sang Iloilo kag ABS-CBN Iloilo. Bea Zaragoza, TV Patrol Panay, una sa balita. Death anniversary ni Dr. Jose Rizal ang pagadumdumon. Yari report. Bago matapos ang tuig 2012, Disyembre 30, Domingo nga adlaw, liwat nga pagadumdumon sa mga Ilonggo ang kamatayon ni Dr. Jose Rizal, ang national hero sang pungsod. Sa isa ka simple nga seremonya kaupod ang syudad sang Iloilo, may replay nga pagahiwaton alas 7 sa aga sa Plaza Libertad sa Rizal Monument. Because Rizal is our national hero, ang gusto ta nga i-remind ang aton nga mga young generation of what Rizal represents. Mangin keynote speaker sang kahiwatan, ang outstanding teacher of the Philippines nga si Dr. Hilda Montaño. Bea Zaragoza, TV Patrol Panay, una sa balita. Mga kapamilya, amuyad tong mga nagapanguna nga balita subong adlaw. Kung kamo may luyag ipalabot nga mga impormasyon, reklamo o kung pinasahi nga mga balita, i-text sa 0947-821-0517 kag 0917-589-7191. Kaglantawon ang mga episodes ng TV Patrol Panay sa Facebook, i-type lang ang ABS-CBN Iloilo.
Inyang mas gimpasangkad TV Patrol Panay una sa balita.